So welcome guys sa ating market update. So date nyo ay June 4. So review natin yung previous market sa gold, no, and sa USD. So tingnan natin sa 4 hour time frame, no. So nakita natin dito nagkaroon ng pullback move, no, since this week previous market update natin. So na-anticipate natin tong pullback, no. So after mag-break above sa 3360, na-anticipate natin na possible na i-retest ng market tong 3360 key level. Nakita nga natin ni-retest, then nag-break below, no. Then dito napag-scalp tayo ng buy and ni-retest ulit yung 3360 key level, no. So ayun yung bias natin for this week. Same pa rin yung bias natin, no. So same pa rin yung previous market update. Bullish bias pa rin tayo. So as of now, nakita natin yung gold ay breaking above sa 3360. No, if mag-hold above yan, potential na mag-continue yung pagtaas nito, no. Lalo na if meron tayong USD bearish sentiment and tuloy pa rin yung trade tension, no, sa tariff. So if mag-hold above yung 3360, possible, no, tumaas pa yan hanggang previous high na 390. So punta tayo sa lower time frame, makita natin entry natin dito eh. So punta tayo sa trading journal. So dito tayo nag-record ng mga trades natin, no. Dapat mag-record tayo ng mga or mag-journal tayo ng mga trades natin para makita natin kung paano tayo mag-trade, no. Ano yung mga confirmation, ano yung fundamentals, timing, no. So makita natin dito sa shinare ko kanina sa group natin na napag-buy tayo. So tingnan natin dito. So napag-buy tayo dito sa ayan na. Lower time frame to So 1 minute time frame. So napag-buy tayo, no, scalp trade. Bullish bias tayo. Bakit tayo bullish bias? Dahil yung price ay below siya sa key level, no. Ito yung price kung saan tayo nag-buy. And yung key level is nandito sa taas, no. Mga key level 'yan. So, bakit tayo bullish bias? Dahil possible i-retest ng market yung mga key level sa taas, no. Na-attract yung price kung nasaan yung key level. Kaya napag-buy tayo dito. Eh nakita nga natin, 'di ba? Na-hit ng price yung mga key level sa taas. So pa-mute lang ng mic guys para hindi mag-echo. Okay na. So ayun yung trade natin kanina sa gold, no. 80 pips profit. So yung mga confirmation natin dito makita natin, no. So napag-buy tayo, sa market structure ay trending, no. Trending pataas ang gold. Yung setup natin sa lower time frame ay continuation trade. Kasi nag-buy tayo, so yung trade natin ay continuation ng bullish trend. Nag-trade tayo during New York session open. Timing 8:30 PM. Fundamentals trade tension PMI mix. And yung key levels natin ay price below key level and confirmation sa trading system nasa OS level. So ayun yung paano mag-journal ng trades, no. So pwede kayo gumawa niyan, libre lang sa Notion app. Then sa data report kanina, no, nakita natin dito na mix. And makita natin sa H4, makita natin na recently breaking above sa 3360, no. So makita mo base pa lang sa price action, no, napakalakas ng bullish momentum, no. So dapat align always tayo sa fundamentals and market sentiment, no. So, makita natin dito nag-break above na siya sa mga key levels na to, no. Tumaas na siya. Yan, tumaas na ang gold. So yung trading system natin nagbibigay ng mga alert na kung ano yung best time to trade, no, yung mga buy and sell signal. So nag-a-alert yan kung kailan lalabas yung mga arrow and arrow up and arrow down for signals. So 1 minute time frame may signal tayo doon kanina. So yung
ayun yung analysis natin, market update sa gold, no. So, sabi nga natin na prefer natin mag-pullback muna. Eh, nangyari na yung pullback, no, makita natin dito. Kung makikita mo dito, ito na yung pullback na nangyari. Pullback lower. So, prefer nga natin na mag-pullback lower pa hanggang dito eh, para best entry position ng buy. Pero hanggang dito lang yung pullback, so kailangan natin mag-adapt, no. Eh, napag-buy entry tayo dyan kahit scalp lang, no. So, pwede ka mag-day trade, swing trade, depende sa trading style mo. And makita natin, nag-hold, nag-pullback na. And dito, maganda mag-entry position ng buy, no. And nakita natin tumataas na. So, makita natin dito, possible i-retest tong previous high. So, if naka-hold ka ng buy sa baba, so pwede mo i-hold yung trade mo, no. So, if nakapag-buy ka dyan, no, set mo lang stop loss mo sa break even or pwede mo i-trail stop yung stop loss mo para if bumaksak yung price or mag-pullback yung price, makapag-exit ka in profit, no. So same pa rin naman bias natin sa gold. And sa DXY, alam natin na bearish bias tayo, no. So, dahil nga dun sa recent tariff, no, escalation, trade tension. So, bearish bias pa rin tayo dito, no. So, same pa rin sentiment sa USD. So, based sa our time frame, bearish pa rin lahat. So, Nasdaq naman, makita natin bullish bias pa rin tayo dito. If titingnan mo yung higher time frame is ilang months na tayo, ilang weeks na tayo bullish. So, right now, possible i-retest ng Nasdaq yung previous all-time high na ito. Itong sa weekly, makita natin. So, possible i-retest yan this week or next week, no. Makita mo yung bullish momentum is napakalakas. Possible i-retest yung 2022K, no, key level. So, ay lang sa market update natin. Any question, guys? So, pwede na kayo magtanong sa chat natin, anything related sa trading, sa market update natin. So, if wala pa kayong broker, pwede kayo gumawa ng Tickmill, no, account. So, meron silang trading challenge na yun eh. Pakita natin dito. Ito, pwede kayo gumawa ng account. Kailangan nyo lang gumawa ng trading challenge, no, para makasali dito. If yung trades mo, nag-profit ka, so pwede ka mag-tap dito sa ranking, no, sa leaderboard. Then may makuha kang price, no. So, first place, 12K USD. So, makita mo yung so, right now, sa challenge na to, nasa top 7 tayo, no. Nag-grow tayo ng return of investment na nasa 107% na. So 2 months duration ng event na ito or yung trading challenge. So, if nag-top 1 tayo, possible natin makuha yung ano nila, yung price, no, in first place. So, basahin nyo lang yung trading rules, no, in terms and condition para malaman nyo yung kung paano mag-apply sa event na ito. So, yung minimum na deposit lang dito is 100 USD, no. Then makikita nyo dito yung cash price if napag-rank ka first hanggang 10th, no. Funded, wala pang funded ang Tickmill. Then, para mag-participate dito sa event, kailangan nyo gumawa ng account. So, ito, lagay nyo lang yung gagawa ng live account sa Tickmill, no. So, click nyo lang tong trading challenge sa trading account type. Then, kahit anong trading platform dito, no. Yan, lagay nyo yung referral code natin.
So, make sure trading challenge yung nakalagay dito sa account type para makita nyo yung cash price 'no, para makasali kayo sa event. So, ayun lang yung promotion sa Tickmill 'no, if mag-leader mag-tap ka sa leaderboard. XY, so baksak pa rin yung USD. So, alam naman natin na may correlation ng USD at gold 'no, if baksak ang USD, di bullish naman yung gold market 'no, inversely correlated sila. So, pero may time na if yung sentiment ng market, merong fear sentiment 'no, merong demand ang USD at gold 'no, dahil parehas silang safe haven asset. So, right now, so baksak ang USD and bullish naman ng gold. Maghanap ka ng buy sa gold 'no, wait mo lang mag-pullback 'no, possible mag-pullback 'yan. So, possible pullback dito sa key level sa 3,360 or deeper pullback hanggang dito or puwede rin hanggang sa 3,344 minor key level natin. So, ayun yung mga sample 'no, mga trade idea natin sa gold 'no, if same pa rin yung sentiment na bullish bias. So, yung mag-scalp ka sa gold, day trade 'no. So, tingnan natin yung group chat natin sa mga students ko, makita natin dito. So, dito may same entry dito 'no, napag-buy rin ako dito sa gold 'no, kanina. Sa lower week na yun napag-entry tayo, then nag-exit na tayo ng 80 pips profit 'no. So, mag-trade ka, puwede mo i-hold yung mga trades mo if sa tingin mo is tataas pa siya. So, makita natin dito yung ni-record natin yung trades. So, makita natin tumaas 'no. Nandito yung TP natin, na-hit yung key level sa taas. So, dahil yan sa New York volume 'no. So, yung sa trading system natin meron yan ano, interval 'no, kung kailan yung best time to trade, ito. If nasa loob ka ng interval na yan, so maganda, may volume yung market 'no. Makita natin tumaas yung market dito dahil New York open na tayo. Eh, nakita na natin, nakapag-buy tayo diyan before pa tumaas 'no. Nandito yung entry natin sa buy signal. Sa lower time frame 'to sa 1 minute time frame, eh, nakita natin nag-pullback lower siya. So, yung maganda sa entry natin, hindi siya basta-basta ma-hit yung stop loss 'no. Yung entry position natin maganda, nasa below nasa baba yung stop loss natin. So, kahit mag-pullback hindi na-hit yung stop loss, then nakita natin tumaas pa siya. So, sa trading kailangan niyo mag-entry 'no, maganda yung entry position para hindi ma-hit basta yung mga stop loss natin. So, ayan, nakita natin na-hit yung take profit natin. So, yung shinare natin sa group kanina. Ano naman withdrawal sa Tickmill 'no. Sa Tickmill guys, mabilis lang withdrawal natin if GCash yung withdrawal natin, Paymaya.
So, puwede rin banks 'no, usually 1 to 3 business day. Minsan instant nga yung withdrawal natin sa GCash, eh. Yung mga trades ng mga students natin. Dito naman sa public GC natin, dito rin tayo nag-share ng mga market update natin 'no. Tingnan natin sa gold sa possible mag pullback lower pa yan 'no. Possible if magba-buy tayo ng entry position, mag-scalp tayo. Ang gusto natin mangyari 'no, if gusto niyo mag-enter ng scalp trade sa gold, so gusto natin mangyari is mag-pullback lower siya dito sa 3,360 key level 'no. For optimal yung entry natin 'no, sa pullback. Para if mag-pullback lower ang gold, hindi maiipit yung buy trade natin. So mas maganda mag-entry dito ng buy 'no, if mag-hold yung 3,360. Pero if malakas yung bearish momentum 'no, may volume yung mga seller, mas malakas yung seller dito, possible mag-break below dito sa 3,360, dun ka na mag-manage ng talo mo 'no. So set ka ng stop loss 'no. Example dito naka-set yung stop loss mo. So para minimize yung risk natin if mag-break below sa 3,360, potential kasi yan mag-pullback hanggang dito sa 3,344 'no. Pero as of now malakas pa rin yung bullish momentum 'no. So possible magtaas-taas yan 'no. DXY, lakas pa rin yung bearish momentum 'no. So ayun lang guys sa market update natin. So puwede na kayong magtanong sa'kin anything related sa sa trading 'no.